Tunay na kamangha-mangha ang mga obra ng pintor at kartunistang si Mel Superada. Lalo na pag nalaman niyong iginuhit niya ang mga ito gamit ang kanyang iisang daliri. Tunghayan sa ulat ni Valerie Tan ang tagumpay ng pangarap at tibay ng loob sa kabila ng kapansanan. Talagang kamangha-mangha ang obrang ito. At maitatanong mo, kaninong kamay ang may gawa nito? Si Mel Superada. Ipinanganak na may iisang daliri. Wala nga ang kaliwang kamay. Naglilihi daw siya nun. Galing sa tatay ko. Kasi may alaga kaming baboy na nakatali. Napagdiskita ng nanay ko. So, kung ano raw yung laki ng nawala sa baboy nung tinaga ng nanay ko. So, yun lumabas sa akin. Pero sa kabila ng mga kulang sa kanyang katawan, magaling na artist si Mel. Maaga pa lang ready na si Mel na pumasok sa kanyang trabaho. Sa halos 2 taon, naging kilala siyang cartoonist sa isang pahayagan dito sa Antipolo. Bukod sa pag-drawing ng editorial cartoon sa isang pahayagan, may sarili rin siyang comic strip na may titulong Mr. Kamote. Tawagin din namin ito nung since nung high school, no? Naalala ko pag kami, lecture namin, pag hindi kami sagot, talagang mismong professor namin nagsabi yung teacher, mga kamote kayo, no? Naging bansagan na tawagan, no? Isang beses lang sa isang linggo kung magpasa ng mga gawa si Mel sa kanyang publisher. Dahil sa kanyang galing, malaki ang respeto at paghanga sa kanya ng mga katrabaho. Kung i-conduct niya yung sarili niya, para lang siya ordinaryo, para lang siya kamukha natin. So I think magandang example yun, na hindi niya iniisip na meron siyang disability sa buhay. Ayon kay Mel, hindi raw naging madali ang magkaroon ng ganitong kapansanan. Lumaki raw siyang kinukutya ng kapwa-bata. Kibit-balikat na lang daw siya sa mga ito. At ni minsan, hindi minaliit ang kanyang sarili. Yung mga ginagawa nila, actually nagagawa ko rin naman eh. Walang bagay silang, para sa akin wala silang bagay na para sa akin hindi ko kayang gawin. Nagagawa ko yung gusto nilang gawin. Ba't yung batang yan, sa puliyan ang lumaki, hindi umasa sa maging isang tao. Ayaw siya ng kaawaan siya. Ayaw ni Mel sa lahat ang kaawaan ng sarili. At sinuklian naman ito ng isang parangal. Noong 2005, nanalo siya ng gold medal sa Abby Olympics, isang contest para sa mga artist na may kapansanan. Aktibo rin si Mel sa pagtulong sa mga kapwang may kapansanan. Dito sa City Social Welfare and Development o CSWD sa Antipolo City, ibinabahagi ni Mel ang kanyang pananaw sa buhay. Ang maging kapaki-pakinabang sa kabila ng kanilang mga kalagayan. Ang trabaho ko ito, una gumagawa po tayo ng mga IDs, yung mga may kapansanan na pumupunta rito, lalo na yung mga walk-in. At ang mga ginagawa pa natin dito, yung ini-entertain natin yung mga nagtatanong siyempre kung ano mga gagawin nila sa mga privilege nila na dapat nilang malaman. Mel is a very tireless worker, a very focused one. In consideration, with these physical limitations, well, we could consider Mel as an extraordinary. Sa opisina, bibilib ka rin sa kanyang abilidad. Akalain niyo ba naman na siya rin na nagsusulat ng sandamakmak na records ng mga may kapansanan sa iba't ibang barangay sa Antipolo? Magaling ding mag-type si Mel. Sa typewriter man, o sa computer. Aware naman ako na high-tech na tayo ngayon, no? Ayoko pa iwan sa technology na kahit ganito tayo, gusto ko makasabay. Naka-display din sa opisina ang painting ni Mel at ng kanyang mga kasama. Naging inspirasyon dyan yung una yung grupo na bumuo niyan, yung Sikat Group. No? In-organize niya kami. Yung grupo ni Paul Messina, yung presidente ng Sikat. No? Bali, na-inspire ako sa grupong yan dahil
talagang tumutulong din sila sa mga orphanage. Kung napahanga kayo ni Mel sa kanyang angking talento sa pagdodrawing, masahanga kayo pag nalaman nyo na siya'y nakakapag-motor. Sa bilis ng harurot ni Mel sa kanyang motor, sino nga naman ba ang mag-aakalang iisa lang pala ang daliri niya? Pero gaya din ng ordinaryong motorista, nag-iingat din daw siya para huwag madisgrasya. Isip ko rin yan, no? Siyempre, pag nasa kalsada tayo, hindi may iwasan yun. Pero, kailangan natin mabuhay din ng normal na maski paano, nandyan yung Panginoon na huwag lang matakot, saka dasal lang. Hindi man kumpleto ang mga daliri ni Mel, buong-buo naman ang loob niya na abutin ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kaya't karapat-dapat na siya'y maging inspirasyon hindi lang ng mga may kapansanan, kundi pati na rin nating lahat. Na-overwhelm na nga ako eh. Puro almost paghanga. Nasa-challenge sila, mga ganun. Talagang mas nararamdaman ko yung paghanga kaysa noon, nung bata pa ko. Pero may talagang bumibilib sila sa akin, nagiging inspirasyon nila ako.